Lahat tayo ay hinahangad ang buhay na tahimik at mapayapa. Simpleng buhay at simpleng pamumuhay ay sapat na at lubos na nating ipagpapasalamat sa Amang Lumikha. Ngunit nang dahil sa mga taong mapang-api, sakim at ganid sa kapangyarihan at kayamanan, ay pati ang tahimik mong buhay ay pilit sinisira at ginugulo. Nakahanda ka bang sila ay kalabanin upang mapanumbalik ang mapayapa at tahimik mong pamumuhay? Tunghayan natin ang pakikipagsapalaran ni Macario Sapang, na simpleng tao at hinangad lamang ang tahimik at simpleng pamumuhay na ipinagkait sa kanya ng mga taong mapang-abuso at ganid sa kayamanan at kapangyarihan. Isang magandang araw sa inyo, Sir Froy at Karene, pati na rin sa mga tagapakinig ninyong patuloy na sumusuporta sa inyong channel. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa ibinigay na oportunidad na makapagbahagi ako ng aking kwento sa inyong channel. Samahan ninyo akong sariwain ang hindi ko malilimutang kwento na naganap sa taong 1971. Noong 57 anyos pa lamang ako, nang pinagkalooban ng kalikasan ng mutya ng kuweba at ang aking pakikipaglaban sa mga taong ganid sa kayamanan at kapangyarihan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Macario. Nakatira sa isang liblib na lugar ng Negros. Milya-milya ang layo namin sa lungsod. Sa katunayan, bilang lamang sa aking mga daliri ang pagpunta ko roon, kaya mas sanay kami sa mga kabundukan. Pangunguling ang pangunahin naming hanap buhay sa aming nayon. Bata pa lamang ako, ay dito na ako namulat sa ganitong uri ng trabaho hanggang sa makapag-asawa. Dalawa lamang kaming magkapatid, ngunit mas pinili ng aking kapatid na makipagsapalaran sa Maynila dahil sa hirap ng buhay at doon na bumuo ng sariling pamilya. Bago sumakabilang buhay ang aking mga magulang, ay naiwan sa aking pangangalaga ang halos 2 ektaryang lupa sa kabundukan. Ito ang pinagkukunan namin ng mga kahoy na ginagawang uling. Ang lupang ito ay sa gobyerno, ngunit matagal na ito sa aming pangangalaga at pinagpasapasahan na lang ito ng aming mga angkan. Sa aming lugar kasi, hindi uso ang tinatawag na titulo dahil ang mga kabundukang nakapaligid ay halos sa gobyerno o forestal kung ito ay tawagin sa amin, at kung sino ang nag-aasikaso o nangangalaga ay siya ang may tuturing na nagmamay-ari. At dahil sa akin na inihabilin ng aking mga magulang ang lupang ito, ay mas nilinang ko pa nga ito kahit na imposibleng araruhin dahil sa naglalakihang mga bato, ay sinikap kong taniman ng kamote at mga saging gamit ang mano-manong pag-aasarol upang may mapagkunan pa kami ng aming makakain. Sa unahang bahagi pa ng aking lupang tinataniman, ay doon naman ako nangunguha ng mga kahoy na mauuling kasama ko ang aking mahal na asawa. Sa edad niyang 45, ay hindi pa rin kami nabiyayaan ng anak na matagal na naming pinapangarap dahil maselan daw ito magbuntis at mababa ang bahay bata kaya hindi mabuntis-buntis. Dahil nga sa ganoong sitwasyon, mas pinadama ko pa sa kanya na hindi siya nag-iisa, kaya kahit saan ako pumaroon, palagi ko siyang kasama. Simple at tahimik lang ang aming pamumuhay. Kahit na medyo salat kami sa aming pangangailangan, ay ipinagpapasalamat pa rin namin. Mababait ang mga kanayon namin. Katunayan,
Parang magkakapatid ang aming turingan, nagbibigayan at nagtutulungan at wala sa amin ang imbutan o makasarili. Dahil sa ganoong kaugalian ay tahimik at payapa sa aming lugar at walang nag-aaway dahil sa lupa, dahil nirerespeto namin ang bawat isa. Dahil sa malayo ang lungsod, bibihira kaming naaabutan ng programa ng gobyerno at bibihira din kaming napupuntahan ng mga kasundaluhan, dahilan upang ang mga rebelde ang mas mga kilala namin kaysa sa mga alagad ng batas. Sa aming nayon, sila ang nagsisilbi naming mga tagapagprotekta at tagapagtanggol namin laban sa mga masasamang loob at nagtatangka ng aming buhay. Sa umpisa ay wala naman naging problema. Katunayan, maganda at maayos kaming nagagabayan hanggang sa napapansin naming unti-unti nang nagbabago ang pakikisama ng mga ito sa amin. Nang magpalit ng namumuno ang mga ito, ay doon nagsimulang magkaroon ng pangmamalupit at pang-aapi. Martina, mabuti pa sigurong gumawa na lang tayo ng matitirhan sa bukid natin nang makaiwas tayo sa gulo. Pero Macario, paano ang mga alaga nating baboy rito? Hindi na nga ako sumagot pa dahil sa kahit ako'y medyo naguguluhan kung ano ba talaga ang nararapat naming gagawin. Dahil na rin sa pag-aalangan ng aking asawa na iwanan ang aming tinitirahan at ang aming mga alaga, ay hinayaan ko na lang muna siya. Ang iniisip ko, saka ko na lang ipagpipilitan ang nais ko na lumipat kami ng titirhan. Nagpatuloy pa nga ang araw-araw naming ginagawa at tulad ng dati, araw-araw kaming pumupunta sa bukid upang mangahoy at manguling. Lumipas pa ang maraming araw na ganon palagi ang aming ginagawa. Hanggang isang araw, may mga rebeldeng nanggugulo sa aming nayon at sapilitang pinagkukuha ang aming mga mahalagang ari-arian. Lahat ng kanilang mapapakinabangan ay kanilang kinukuha at kaming mga kalalakihan ay nakakaranas ng pambubugbog kung kami ay tatanggi sa nais nila. Dahil sa mga naganap, lubos ang kalungkutang namayani sa aming nayon sapagkat wala kaming maihingan ng tulong. Natatakot din kami na muling babalik at manggugulo sa aming nayon ang mga rebeldeng yon. Ang mas ikinakatakot pa naming mangyari, baka mas malala pa ang maaaring gawin ng mga ito sa amin, kaya masinsinan ko nang kinausap ang aking asawa. Martina, napapanahon na siguro para lisanin na muna natin ang ating nayon at doon na muna tayo tumira sa bukid. Ikaw ang bahala, asawa ko. Dahil sa aming napag-usapan, ay sinikap naming mag-asawa na makagawa ng kahit na maliit na kamalig sa aming bukid upang matirhan. Habang hindi pa nga ito natatapos, ay doon na rin kami umuuwi sa aming bahay sa nayon. Ngunit mas nagiging abusado ang mga rebelde sa kanilang pamamalakad sa aming nayon. Ang dating tahimik at simple naming pamumuhay ngayon ay napalitan ng karahasan at pang-aapi buhat sa mga ito. Upang makaiwas sa gulo, ay napagdesisyonan naming mag-asawa ang tumira na lamang sa aming bukid upang maging payapa kami sa aming pamumuhay. Dahil sa aming ginawa, mas napalayo kami sa mga kanayon namin at sa mga rebelde, kaya't nagkaroon kami ng katahimikan at kapayapaan sa aming pang-araw-araw. Mas naging komportable pa nga ako sa aming ginawa dahil hindi na namin kailangang pumaroon at pumarito sa aming bukid, kaya mas nagagawa namin ng maayos ang aming trabaho. Ang aking asawa ay abala sa pagtatanim ng mga gulay at iba pa, samantalang ako naman ay abala rin sa pangunguling.
Nagpatuloy ang ganoon naming mga gawain sa pang-araw-araw hanggang sa medyo nahihirapan na ako kumuha ng mga kahoy na gagamitin upang gawing uling. Kaya medyo napapalayo na ako sa pangunguha ng mga ito. Macario, baka malimutan mo na bawal manguha sa sagradong bukid katabi ng sa atin Huwag kang mag-alala, Martina. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Pinaniniwalaan kasi na ang katabing bukid na malapit sa amin ay sagrado dahil may isang malaking puno roon ng balete na pinamumugaran ng mga engkanto at iba pa. Ayon sa mga sabi-sabi, marami ng mga nangunguling ang nagtangkang manguha roon ng mga kahoy, ngunit ang iba ay umuuwi na wala sa wisyo at yung iba naman ay nagkakaroon ng malubhang sakit at nagiging dahilan ng kamatayan. Mayroon ding iba na hindi na nakakauwi pa sa kanilang mga pamilya. Kaya dahil dito, naging usap-usapan ang bundok na ito at sinasabing sagrado dahil umano sa mga kakaibang nilalang na nakatira dito. Dahil sa ganong usap-usapan, ay kinakatakutan at nilalayuan ang parteng bundok na ito. Kahit sino sa mga taga-nayon ay wala nang nagtangkapang pumasok rito. Ngunit para kay Macario, usap-usapan lamang ang mga yon at hanggat hindi niya nakikita ng kanyang dalawang mata, ito'y hindi niya pinaniniwalaan. Lumipas ang mga araw at pakonti ng pakaunti ang napagkukuhanan ni Macario ng mga kahoy na mauuling, kaya medyo kakaunti ang uling na kanyang nagagawa. Ay, paano kaya ito? Pabuntong hininga ni Macario sa kanyang sarili. Paano kasi kung hindi siya makahagawa ng paraan upang makahanap ng mapagkukunan ng mga kahoy, ay mahihirapan sila sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Tanging ang bundok lamang na katabi ng kanilang bukid ang nakikita niyang solusyon upang makakuha siya ng maraming kahoy at mauuling. Ngunit nagdadalawang isip siya dahil alam niyang magagalit ang kanyang asawa kapag ito ay kanyang gagawin dahil pinaalalahanan na siya nito sa umpisa pa lamang. Lumipas pa ang mga araw at napapansin na ng kanyang asawa ang nangyayari sa kanya dahil sa pagiging matamlay ng kanyang katawan at malayo palagi ang kanyang iniisip. Macario, ano bang nangyayari sa iyo? Wala naman, Martina. Medyo napagod lang siguro. Pagpapalusot niya mula rito dahil ayaw niyang sabihin ang kanyang suliranin at ang kanyang pinaplanong pangangahoy sa katabi ng kanilang bukid. Kinagabihan, pagkatapos ng kanilang pagkain ng hapunan, ay maagang nagpahinga si Macario upang mas mapag-isipan kung itutuloy niya ba talaga ang kanyang pinaplanong pangunguha ng kahoy doon sa katabing bundok. Kinabukasan ay maagang nagising si Macario upang maagang maumpisahan ng kanyang pangangahoy, kaya wala siyang sinayang na oras upang magpaalam sa kanyang asawa. Ngunit lingid sa kaalaman nito na doon siya mangangahoy sa bundok na ipinagbabawal sa kanya ng kanyang asawa. Bahala na. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin kung mag-iingat na lang ako. Bulong ni Macario sa kanyang sarili upang hindi na mag-isip ng masama at kung ano-ano pa. Nagpatuloy na nga siya sa pagpasok sa makahoy na bundok na yun at nang makapasok siya sa loob ay nagulat siya sa mga nakikita. Tila isang malaparaiso ang paligid at maraming mga hayop ang doon ay naninirahan. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita dahil hindi sumagi sa kanyang isip na may ganoon pala na tila paraiso sa kanilang lugar. Maliban sa nagtataas ang mga punong kahoy, ay may batis na sariwang dinadaluyan ng malinis na tubig at may bukal na nakakaingganyong maligo. Bukod sa bukal at batis, may kuweba rin dito sa di kalayuan
na pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mga hayop. Kakaiba ang bundok na yon. Dala siguro ng ilang taon na hindi napapasok ay maraming mga hayop ang nanirahan doon. May nakikita siyang mga baboy ramo, mga manok at maging ng unggoy. Marami ding iba't ibang uri ng mga ibon at masasabi mong kamangha-mangha ang bundok na yon. Marami ring mga prutas at mga bungang kahoy sa loob ng bundok na yon. Kaya nawala sa isip ni Macario ang kanyang pakay at sa halip nanghuli siya ng mga baboy ramo at nanguha ng mga bungang kahoy. Sabi ko na nga ba wala namang kakaiba sa bundok na ito. Panakot lang pala ng mga matatanda ang mga sabi-sabi tungkol dito. Dahil sa lubos siyang nasisiyahan sa pangunguha ng mga ligaw na hayop at mga bungang kahoy, ay hindi na nga siya nakapanguha pa ng mga kahoy na mahuuling. Nang lumabas si Macario sa bundok na yon, ay halos makuba siya sa pagbuhat ng mga bungang kahoy at baboy ramo na kanyang nahuli doon. Mga bandang 4:00 pa lang ng hapon ay nagmamadali na siyang umuwi sa bahay nila. Dala-dala ang kanyang mga nakuha roon. Martina, halika rito. Tulungan mo muna ako. Oh, Macario, ano yung mga dala mo? Lumapit naman agad si Martina sa kinaroroonan ko upang matulungan niya ako. Nagulat siya sa aking mga dala dahil marami ang mga bungang kahoy at prutas na aking nakuha. May hinog na langka, may papaya, kamoting baging at marami pang iba. Nagtaka din siya dahil may baboy ramo akong nahuli. Macario, ang dami ng mga ito. Saan mo nakuha ang mga ito? Dyan lang sa hindi kalayuan. Nang marinig ni Martina ang sagot ko, ay hindi na ito muling nag-usisa pa. Dahil naging abala na kami pareho sa aming ginagawa. Inihanda niya ang mga nakuha kong bungang kahoy habang ako naman ay nagpatuloy sa pagkatay sa nakuha kong baboy ramo. Dahil sa aking mga nakuha at nahuli ay sobrang busog na busog ako, kaya maaga kaming nagpahinga at natulog. Nagpatuloy ang aking pagpasok sa bundok na yon upang manguha at manghuli pa ng mga ligaw na hayop. Isang araw, maaga akong naghanda upang pumunta ulit sa bundok na yon upang maghanap ng mga bungang kahoy at manghuli ng mga ligaw na hayop. Gumawa na nga ako ng mga bitag para sa mga hayop at naghanap ng mga bungang kahoy. Sa aking paghahanap ay may nakita akong usa sa di kalayuan, kaya nagmadali akong naghanap ng paraan upang ito'y hulihin. Aba, ang laking usa nito. Saktong-sakto sa pananghalian namin. Bulong ko sa aking sarili at nagmadaling gumawa ng kahoy na pinatulis upang gawing sibat at ibang huli nga dito. Nang maisakatuparan ko na at makapaghanda na, ay dahan-dahan ko nang nilapitan ang usang yun. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit ay nakita na ako nito, kaya mabilis na tumakbong papalayo. Dahil sa pagnanasa kong mahuli ito, ay walang pag-aatubiling sinundan ko ito hanggang sa hindi ko namalayan na napapalayo na ako at unti-unti na pala akong nakakapasok sa pusod ng gubat. Nakatuon lamang sa usang yon ang aking isipan at nang lumingon ako sa aking paligid ay doon ko napagtanto na malayo na pala ang nararating ko at medyo nasa kasukalan na ako napadpad. Maliban sa mga nagtataasang mga punong kahoy, ay nagtataasan rin ang mga damo at talahib sa aking paligid, kaya hindi ko masyadong makita ang aking kinaroroonan maging ang aking inaapakan. Hindi ko na rin nakikita pa ang usa na aking sinusundan, kaya sa halip na huliin ko ito, nakaramdam ako ng takot sa aking sarili at sa panganib sa aking kapaligiran. Dahil sa mga nagtataasang mga kahoy
ay natatakpan nito ng mga dahon ang kalangitan, kaya halos madilim ang looban, dagdagan pa ng naghahaba ang mga talahib na kinadagdag ng mas madilim na paligid. Sa wari ko'y 2:00 pa lang ng hapon, ngunit tila 6:00 na sa loob nito dahil sa dilim ng kapaligiran. Nagmamadali na nga akong makabalik sa aking pinanggalingan. Ang iniisip ko kasi ng mga oras na yon ay ang aking kaligtasan. Bahala na kung wala akong makuhang mga prutas o ligaw na mga hayop. Basta't ligtas akong makabalik ay ayos na yon. Nagmadali na nga akong hanapin ang daan pabalik, ngunit talagang hirap ko ito makita dahil sa makakapal at nagtataasang mga talahib. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad kahit wala na itong direksyon. Bahala na, basta ang mahalaga makabalik at makauwi na ako sa amin. Nakakaramdam na rin kasi ako ng pagod at pangihina. Sa patuloy ko pang paglalakad sa nagtataasang mga talahib, ay bigla na lang akong nahulog sa isang malalim na butas na naging dahilan upang mawalan ako ng malay. Napanaginipan ko ang isang babae na sa tingin ko ay hindi pangkaraniwan. May mga kasamahan din ito, ngunit wari ko siya ang pinuno ng mga ito. Maputi ang babaeng ito at maladyosa ang angking ganda na nababagay sa magara nitong kasuotan. Siya si Prinsesa Elena mula sa lahi ng mga engkanto sa pagpapakilala nito. At labis siyang nagtataka kung paano ako nakarating sa kanilang tirahan. Nagmadali naman akong tumugon. Pasensya na po kayo sa kapangahasan ko, mahal na prinsesa. Nanguha lamang po ako ng mga bungang kahoy at mga ligaw na hayop na maaari namin makain ng asawa ko. Natutuwa ako sa iyo, Ginoo, dahil sa ipinakita mong tapang at pagmamahal sa iyong asawa. Alam kong kinatatakutan itong aming lugar, ngunit hindi ka man lang natatakot na pumasok sa aming teritoryo. Matagal na kaming naghahanap ng katulad mo na may mabuting kalooban at puso para sa iyong pamilya at sa nakararami. Ikaw ang napili namin upang maging tagaprotekta sa lugar na ito laban sa mga taong naghahangad ng kasamaan sa lugar na ito. Nararamdaman naming may mga masasamang loob na nagnanais kung kami ng lupang ito, maging ang mga lupa sa inyo, makuha lamang ang kanilang ninanais na kayamanan. Tulungan mo kaming maprotektahan ng lupang ating pinahalagahan at kami ang bahalang tumulong sa iyo. Pagkakalooban ka namin ng isang bagay na iyong magagamit laban sa mga ito. Simula ngayon, ikaw ang aming itinalaga upang maging tagapagtanggol sa lugar na ito at tagapagtanggol sa lahat. Bumangon ka, Macario. Kunin mo sa gitna ng kuwebang ito ang isang kumikinang na bato na magiging mutya mo. Ito'y ipinagkakaloob namin sa iyo, ang mutya ng kuweba na may kakayahan na magkaroon ka ng pambihirang kapal sa katawan. Walang anumang armas o kahit anumang sandata ang maaaring makasugat sa iyo dahil sa mutyang ito. Hindi ka rin matatablan ng anumang lason, kulam at pambabarang dahil sa tangan mong mutya. May kakayahan ang mutyang yan na makapanggamot. Matutukoy nito ang lamig at pilay sa katawan at higit sa lahat, may kakayahang makapagbagaling sa isang babae upang magkaroon ng anak. Ilagay mo lamang sa isang baso ng tubig ang mutyang ito at painom mo sa taong yun ang tubig na pinaglagyan mo ng mutya. Ngayon, Macario, gumising ka. Maya-maya pa, nagising ako buhat sa pagkakatulog, ngunit hirap akong makatayo buhat sa mga pinsala kong natamo.
Kahit nahihirapan ako sa paggalaw ng maayos dahil sa sakit ng katawan ko, ay pinilit ko pa ring tumungo sa looban pa ng kuweba upang sundin ang inuutos sa akin ng prinsesang yun sa aking panaginip. Sobrang dilim ng paligid at halos hirap akong makita ang buong paligid dahil wala man lang akong dalang anumang maaaring magamit upang lumiwanag ang aking dinaraanan. Ilang minuto pa ang lumipas at may unti-unti na akong nakikitang liwanag, kaya iniisip kong baka malapit na ako sa bukana ng kuweba. Ngunit nang mas mapalapit pa ako, ay mas nagulat ako sa nasaksihan dahil isang bilugang bato na nagliliwanag ang aking nakita. Dito pala nanggaling ang kaninang liwanag na aking nakikita. Ito na siguro ang mutya ng kuweba na sinasabi ng engkantong yun. Nang malapit na ako, ay agad ko itong kinuha at inilagay sa aking bulsa. Nang maisakutuparan ko ito, ay nagmadali na akong naganap ng labasan sa kuwebang yun. Ilang minuto pa ang nakalipas at matagumpay naman akong nakalabas sa kuwebang yun at nagpatuloy na ako sa paghahanap ng daanan pauwi sa aming bahay. Halos madilim na noon nang makauwi ako sa amin, kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ng aking asawa na naghihintay sa labas ng bahay sa akin pag-uwi. Macario! Bakit ngayon ka lang? Labis na nag-alala ito nang makitang gula-gulanit ang suot at maraming sugat sa katawan ko, kaya inalalayan niya ako papasok sa loob ng bahay. Pinaupo niya ako at kumuha siya ng palanggana at basang damit upang ipunas sa aking mga sugat. Humingi din ako sa kanya ng isang basong tubig dahil sa nauuhaw na ako. Pagbalik niya ay inabot niya sa akin ang isang baso ng tubig at bumalik ulit upang kumuha ng palangganang may tubig. Nang may abot sa akin ang isang basong tubig, ay walang pag-aalangan kong inilagay ang mutya sa baso at walang pag-atubiling ininom ko nga ang tubig habang nakababad ang mutya at walang ano-ano'y bumalik nga ang aking lakas at ang kaninang hirap kong maigalaw na katawan ngayon ay maayos na at parang walang nangyari sa akin. Dahil sa aking ginawa, nakakatayo at nakakagalaw na ako ng maayos. Kaya nang bumalik ang asawa ko sa akin, ay sobra ang kanyang pagkagulat sa mga nasaksihan. Kaya upang hindi siya magkaroon ng ano pa bang mga agam-agam, ay ikinuwento ko dito ang lahat-lahat, maging ang pagkakaloob sa akin ng mutya ng kuweba. Sa umpisa parang hindi kumbinsido ang aking asawa at hindi naniwala, kaya walang ano-ano'y kumuha ako ng isang baso ng tubig at ibinabad ang mutya at ipinainom sa kanya ang tubig na pinagbabaran. Nang mainom niya ito, ay may kakaiba raw siyang naramdaman na enerhiyang dumaloy sa buo niyang katawan at pakiramdam niya gumaan at mas umayos pa ang kanyang pakiramdam. Naalis daw ang mga bigat at lamig sa kanyang katawan, kaya natuwa naman ako dahil napaniwala ko na nga siya. Kinabukasan, maaga na naman akong bumalik sa bundok na yun upang manguha ng mga punong kahoy at mga ligaw na hayop. Ngunit sa pagkakataong yon, sumama na sa akin ang aking asawa, kaya hindi ko naman siya tinutulan pang isama. Pagpasok namin sa mga kakahuyan, ay nakita ko sa asawa ko ang lubos na pagkagulat at pagkabangha sa kanyang mga nakikita. Macario, totoo ba itong mga nakikita ko? Sobrang ganda dito. Oo, Martina. Kahit ako'y nabighani dito sa unang pagkakataon. Nagpatuloy pa kami sa pagpasok sa mayabong nakakahuyan. Sobrang naaliw si Martina sa mga nasaksihan at talagang natutuwa sa nakikitang mga tanawin. Dali, Macario, may bukal doon. Maligo tayo.
Mauna ka na, Martina. Mangunguha na muna ako ng bungang kahoy. Babalikan na lang kita dyan. Nagmamadali namang tubungo si Martina sa bukal at naligo na parang bata, kaya't nagpatuloy na muna ako sa paghahanap ng mga bungang kahoy at mga ligaw na hayop. Habang patuloy ako sa paglalakad, nanibago ako sa aking kapaligiran dahil ngayon ko lang napansin na mas marami pa palang mga puno na hitik sa mga bunga at yung mga hayop ay sobrang maamo na, parang nakahandang magpahuli upang maging aming pagkain. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Para akong matutuwa o matatakot dahil tila pinaglalaroan ako ng mga engkanto o kung anumang mga nilalang ang naroroon. Dahil sa kung anong mga naiisip ay mas pinili ko na lang na bumalik sa kinaroroonan ni Martina upang yayain na siya ay makaalis na sa lugar na yon. Dahil natatakot na ako dahil iniisip kong pinaglalaroan ako ng aking paningin. Nasa akmang tatalikod na ako nang marinig ko ang boses ng prinsesa ng engkanto sa aking isipan at nagsasabi na lahat ng ito ay buong puso nilang ipinagkakaloob bilang bagong tagapagbantay at tagapangalaga ng kanilang tinitirhan. Tanggapin mo ang mga ito, Macario. Ito'y pasasalamat namin bilang aming bagong tagapangalaga at tagaprotekta sa aming tahanan. Lahat ng mga bungang kahoy at maging ang mga ligaw na hayop ay malaya mong makukuha at magiging pagkain. Simula ngayon, ikaw at ang iyong asawa ay malayang makakalabas-pasok dito sa aming teritoryo. Dahil sa pakikipag-usap sa akin ng prinsesa sa aking isipan, hindi ko na namalayan na niyuyugyug na pala ako ni Martina. Macario, gising! Ano bang nangyayari sa iyo? Nang bumalik ako sa aking sarili, ay isinalaysay ko sa aking asawa ang mga sinabi ng prinsesang engkanto. Dahil nga sa mga ibinigay ng mga ito sa amin ng asawa ko, ay marami kaming nakuhang mga bungang kahoy at mga ligaw na hayop. Kaya nang makarating na kami sa bahay, ay napagpasyahan naming bumisita sa aming nayon. Martina, mabuti pa't tumungo tayo sa ating mga kanayon upang mabigyan natin sila ng mga biyayang ating nakuha. Pumayag naman ito dahil nauunawaan niya ang aking nais. Hindi rin naman lingid sa kanyang kaalaman na nangungulila din ako sa aming mga kanayon. Kaya walang pag-aatubiling, inihanda na namin ang aming mga kailangang dalhin upang ipamahagi sa aming mga kanayon. Ngunit nang makarating kami sa aming nayon ay ganoon na lamang ang aming pagkaawa sa mga ito dahil sobrang pagmamalupit na pala ang sinapit ng mga ito sa kamay ng mga rebelde. Ayon sa aming mga nakausap, naging bayaran ang mga rebelde ng isang taong nagngangalang Don Facundo, isang mayaman at kilalang tao sa aming probinsya. Ayon dito, pilit kinakamkam ng Don Facundo na ito ang kanilang mga lupain at dinadaan daw sa dahas dahil kung ayaw raw nila pumayag, ipapabugbog at ipapapatay sila sa mga rebelde. Sa una, pilit silang nakipagmatigasan dahil yun lamang din ang kanilang ikinabubuhay hanggang sa naging marahas ang Don Facundong yun at umabot sa pati mga buhay ng kanilang mga asawa at anak ay pinagbantaan na. Papatayin kaya wala silang nagawa kahit ito'y labag sa kanilang mga kalooban. Ayon pa sa nakausap namin, mas maganda raw na wag na kaming bumalik na muna upang hindi rin kami malagay sa panganib dahil mas naging mabagsik ang Don na yon at mas ganid sa kapangyarihan at kayamanan. Pumunta na muna kami sa bahay ni Mang Teban upang makamusta rin namin ang kanilang kalagayan. Magandang hapon po, Mang Teban.
Macario, pumasok na muna kayo sa loob. Nang makapasok kami sa loob ng bahay nila, ay ibinigay na namin ang dala-dala naming mga bungang kahoy at karne ng baboy ramo. Mang Teban, ikaw na po bahalang mamahagi rito sa iba. Sige, Macario, salamat dito ha. Nang may abot ko na kay Mang Teban, ay nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan at doon namin mas napatunayan ang pangangamkam ng lupain ng Don Facundo na yon. Talagang ganid ang Don na yon at ganun din ang mga bayarang mga rebelde at sa katunayan, sobra ang pang-aabuso ng mga ito dahil maliban sa pangangamkam ng Don sa kanilang mga lupain at walang habas din ang kanilang ginawang pagnanakaw sa kanilang mga alagang hayop. Ang masakit pa rito, nakakaranas ang kanilang mga dalagang anak ng karahasan at panggagahasa ng mga rebelde. Dahil sa mga narinig ni Macario, sobra na lamang ang galit niya sa mga ito at nangako siyang tutulong sa abot ng kanyang makakaya upang maibalik ang dating kapayapaan at katahimikan ng kanilang lugar. Huwag po kayong mag-alala, Mang Teban. Ako na pong bahala. Maghunos dili ka muna, Macario. Wala tayong laban sa mahaba nilang mga baril. Hindi na lang ako sumagot pa. Maya-maya pa, nagpaalam na nga kami ng asawa ko kay Mang Teban. Habang naglalakad kami pauwi ng bukid, ay sinabi ko kay Marita ang mga binabalak ko. Marita, kailangan kong matulungan ang ating mga kanayon. Hindi ka ba malalagay sa alanganin, Macario? Marami sila. Huwag kang mag-alala dahil tangan ko ang mutya ng kuweba. Hindi na ito muling nagsalita pa, ngunit alam kong lubos ang pag-aalala nito sa aking mga binabalak, ngunit buo ang aking desisyon na tumulong sa mga kanayon kong nakakaranas ng pang-aabuso. Pagdating namin sa bahay, ay agaran kong kinuha ang itak at walang sinayang na oras at hinasa ko ito. Dala ng aking galit sa Don Facundong yon at sa mga rebelde ay hindi ko namalayan na halos 1 oras ko na pala itong hinahasa. Pagsapit ng takip silim, ay nagpaalam na ako sa aking asawa at unti-unting bumalik sa nayon. Pagdating ko sa bukana ng aming nayon, ay nakita ko agad ang pinagkukutaan ng mga rebelde. Kung hindi ako nagkakamali, halos 7 mga maliliit na kubo ang nakatayo roon. Nakita ko rin ang mga bantay at mga dekalibre nitong mga baril. Hinintay ko muna na mas dumilim pa ang buong paligid at nang sumapit ang bandang 8:00 ng gabi, ay unti-unti na akong gumapang papalapit sa mga ito. Dahil sa pagiging maingat ko, ay hindi na ako natunugan ng mga bantay hanggang sa isa-isay ko itong napapatay at malaya kong napasok ang loob ng kuta ng mga ito. Pagpasok ko sa loob ng kuta, ay doon tumambad sa akin ang hindi bababa sa 30 katao na may mga hawak na mahabang mga armas. Walang kaano-ano ay sumugod ako sa mga ito. Nang makita nilang palusob na ako, ay walang pag-aalangan na pinaulanan ako ng putok, ngunit hindi sila makapaniwala dahil walang panama ang bala ng baril sa lakas ng tangan kong kabal sa katawan dahil sa tangan kong mutya. Nagpatuloy pa ang mga ito sa pagbaril sa akin, dahilan upang malaya ko silang mahampas ng aking matalas na itak. Marami din ang aking napapatay hanggang sa iilan na lang ang natitira. Ano? Natatakot na ba kayo sa inyong katapusan? Sambit ko sa mga ito at nagpatuloy sa pagwasiwas ng aking matalas na itak. Nang maubos ko na ang mga ito at maisakatuparan ko ang pagpatay sa mga rebelde, ay tuluyan na akong bumalik muna sa aming bukid. Inisip ko na siguro naman makakarating sa Don Facundong yon ang aking ginawa at magkakaroon ng takot ito.
Kinabukasan, naging matunog nga ang pagkakapaslang ng lahat ng mga rebelde sa aming nayon. Ngunit nagkamali ako sa aking inaasahan. Ang akala kong magiging isang babala sa Don ay naging hudyat pa dito upang mas kumuha at umarkila pa ng maraming bayarang armadong kalalakihan. Dahil sa ginawa ng Don, mas naging kinakatakutan pa nga ito. Walang awa ito kung pumatay at lahat ng ayaw sa kanyang pamamalakad ay walang awa niyang pinapatay, mapabata man o matanda. Dahil sa sobrang dami ng mga binayaran nitong mga tauhan, ay mas naghari pa nga ito sa aming nayon at tila isa itong hari sa pamamalakad. Naging ganid ang Don na ito sa kayamanan, kaya pati maliliit na kalupaan ay nais niyang maangkin. Mas naging ganid pa ito nang malamang sa nayon namin may mga nakatagong ginto, kaya walang pag-aalangang nagtayo roon ng minahan. Dahil sa ginawa ng Don Facundong yun, mas naging kaawa-awa ang aking mga kanayon. Katunayan, sila ang ginawang mga tauhan na tagamina ng mga ginto, ang dating tahimik at malaya kong mga kasamahan at mga kaibigan. Ngayon ay alipin na ng ganid at sakim na Don. Sobra ang pinsalang ginawa ng Don na ito sa aming nayon. Hindi lang kabuhayan ang sinira nito, kundi maging ang kalikasan sa ginawang minahan ay tuluyan na itong nasira. Ang dating malinis na katubigan ngayon ay dinanaluyan na ng kemikal na galing sa minahan. Dahil sa mga nangyari ay lubos kong sinisi ang aking sarili, dahil kung hindi siguro ako nangialam, hindi magiging ganon ang dinanas ng aking kanayon at hindi sana nasira pati ang kalikasan. Ilang linggo din akong nanahimik hanggang isang araw may ibinalita ang aking asawa. Macario, buntis ako! Ha? Talaga ba, Martina? Buntis ka? Halos tumalon ako sa kagalakan dahil ang matagal na naming pangarap na mag-asawa na magkaroon ng anak ngayon ay matutupad na. Ngunit nang maisip ko ang problemang kinakaharap ngayon, ay hindi ko maiwasan ang matakot at malungkot sa posibleng mangyari sa mag-ina ko. Lumipas pa ang mga linggo at buwan, at unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Martina. Ngunit ang kapayapaan at katahimikan sa bukid namin ay nagbabadya na maging magulo. Isang araw, may mga kalalakihan na dumayo sa aming bukid, kasakasama ang mataba at may katandaan na tao. Ngunit sa suot pa lang nito ay makikita mong may kakayanan ito sa buhay. Nang makalapit ang mga ito sa amin, ay walang pag-atubiling nagpakilala nga ito sa amin ng asawa ko. Ako si Don Facundo. Nais kong bilhin ang inyong lupa sa kahit dadong. Magkanong halaga? Mawalang galang na po, Don Facundo. Ngunit hindi po namin ito ipinagbebenta. Dahil sa mga narinig nito, ay biglaan itong tumayo at umalis na walang pasabi. Alam kong sobra itong nagalit sa kanyang mga narinig, ngunit hinayaan ko na lang. Lumipas pa ang mga araw at may mga kalalakihan na naman na pumunta sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kasama ang taong mayaman na yon. Mawalang galang sa inyo. Ano ba ang sadya nyo rito sa amin? Biglang may sulat na inabot sa akin ang taong yon at agaran ko itong binasa. Nakasulat rito na nais niyang bilhin ng aking lupa sa malaking halaga upang gawing minahan dahil bali-balita raw na posibleng maraming mamiminang ginto rito. Inalok ako nito na bukod sa perang aking matatanggap ay maaari akong magtrabaho sa kanya. Nasa akin na yon kung ano ang nais kong trabaho. Basta ibibigay niya, pumayag lamang ako sa nais niya. Maliban pa doon sa trabaho at perang matatanggap ko,
ay bibigyan din ako ng lupang pwede kong taniman ng palay. Nang tumingin ako sa taong nag-abot ng sulat, ay ngumiti ito sa akin sabay abot ng isang makapal na sobre. Alam kong pera ang nakalagay rito, kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili at sinuntok ko ito ng walang pag-aalangan. Dahil sa aking ginawa, nagulat ang iba nitong mga kasamahan at walang pag-aalangang pinaulanan ako ng bala. Agad ko namang hinugot ang aking itak at walang pag-aatubiling nakipaglaban sa kanila. Nang makita nilang tumatalbog lang ang bala ng baril sa akin, ay natakot ang mga ito at nagsipagtakbuhan papalayo. Ngunit ang iba ay aking inabutan at walang awa kong pinagpuputol ang ulo. Lumipas ang ilang minuto. Nagkaroon na ng katahimikan. Alam kong babalik ang mga iyon, kaya hindi naligtas ang lugar na yon para sa aking mag-ina. Martina, magmadali ka. Doon na muna tayo magtago sa bundok na pinagkuhanan natin ng mga bungang kahoy. Alam kong mas ligtas doon. Sige Macario, payag ako para sa kaligtasan namin ng dinadala ko. Nagmadali kaming nag-impake ng aking asawa at tumungo sa bundok na yon. Tinungo namin ang dating kuwebang kinahulugan ko at doon kami nagtago pansamantala. Nilinis ko ang buong paligid ng kuwebang yon at naglagay ng mga sulo at komportableng matutulugan ng asawa ko. Nanguha din ako ng mga bungang kahoy at nanghuli ng mga hayop na pwede naming maging pagkain sa loob ng ilang araw. Martina, mamayang gabi, babalik ako sa bahay at sa nayon upang alamin ang mga nangyayari. Sige Macario, wag mo kong alalahanin. Ramdam kong ligtas ako rito. Nang gabi ngang yun, ay pumunta muna ako sa nayon at pagdating ko doon, saktong nakita ko si Mang Teban. Macario! Mabutit nandito ka. Maaari mo ba kaming matulungan? Sinalaysay sa akin ni Mang Teban ang sobrang pagmamalupit ng Don Facundong yun. At nais ni Mang Teban at ng iba pa nitong mga kanayon ang tumakas at magtago. Sige Mang Teban, ngayon din, aalis tayo. Nang maihanda na ni Mang Teban at ng iba ko pang kanayon ang mga kailangan nilang dalhin, ay umalis na nga kami. Saktong tahimik at walang bantay na umaaligid, kaya badali kaming nakalabas ng nayon. Dinala ko sila sa bundok kung saan ko itinago ang aking asawa. Nang makita nilang doon kami patungo sa pinagbabawal na bundok, ay natakot sila sa posibleng panganib sa loob ng bundok. Ngunit ipinaliwanag ko sa mga ito na walang magiging problema dahil labas-pasok na kami rito doon at nandoon na ang aking asawa, patunay na ligtas dito. Dahil sa kanilang mga narinig, ay isinantabi na muna nila ang kanilang mga takot. Ang mahalaga makatakas sa kamay ng malupit na Don. Sa ngayon, Macario, sa'yo kami umaasa at nagtitiwala. Huwag kayong mag-alala. Makakaasa kayo, Mang Teban. At nagpatuloy na kami sa pagpasok sa masukal na kakahuyan hanggang sa marating namin ang kuwebang pinagtataguan ng aking asawa. Nang marinig ni Martina na maraming tao sa labas ng kuweba, ay dali-dali siyang nagmanman at nagulat pa siya dahil kasama ko ang aming mga kanayon. Martina, pwede bang asakasuhin mo muna ang ating mga kanayon? Dali-dali namang kumuha si Martina ng makakain at maiinom ng mga ito. Nang matapos na nga kami sa pagkain at nagpahinga na nga kami kasama ng aking mga kanayon, habang nasa kasarapan ako ng pagtulog, ay kinausap ako ng prinsesang ng mga engkanto sa aking panaginip. Macario, magmadali kang bumangon. Tubungo ka sa iyong bahay. Dali-dali akong bumalikwas ng bangon at ginising ko si Martina. Martina, kinausap ako ni Prinsesa Elena. Siya yung prinsesa ng mga engkanto.
pinapupunta ako sa bahay. Ngunit habang kinakausap ko ang aking asawa, ay narinig ito ni Mang Teban. Macario, mawalang galang na, sasama kami sa iyo. Dahil sa mga sinabi ni Mang Teban ay hindi na ako tumanggi. Hinati namin ang aming grupo. Yung iba'y pinaiwan namin upang maging tagapagbantay sa mga mahal namin sa buhay at yung iba naman ay sumama sa akin. Kasama ko nga si Mang Teban at ang 6 pa naming mga kanayon, sukbit ang aming mga itak. Binagtas namin ang madilim na parte ng gubat at walang ginamit na sulo ayon sa sinabi sa akin ng engkantong si Elena. Nang marating na namin ang aming bukid, ay nakita nga namin ang mga armadong mga kalalakihan na walang pakundangan sa pagsunog sa aming bahay habang walang humpay ang tawanan ng mga ito. Sobra ang galit na naramdaman ko ng mga oras na yon, ngunit pinilit kong pakalmahin ang aking sarili upang makapagplano ng maayos. Mang Teban, palibutan natin ang mga kaaway. Sige Macario, upang walang makatakas. Gumapang pa nga kami palapit sa mga kaaway at pinalibutan namin hanggang sa maging handa na kami. Walang kamalay-malay ang mga kalaban na napalibutan na namin sila hanggang sa sabay-sabay namin silang sinalakay. Mga kasama, lusubin ang mga kaaway! Sigaw ko at sabay-sabay kaming umatake gamit ang aming mga itak. Sa isang saglit ay nagkaroon ng madugong labanan sa pagkabilang panig. Nang maabutan namin ng mga kaaway ay walang humpay naming pinagtataga. Yung iba'y napuputulan namin ng ulo at yung iba natataga namin sa kahit saang parte ng katawan. Ngunit dahil sa mga mahabang dekalibre ng baril ang sa kalaban, mayroong sa amin na sugatan at yung iba ay malubha. Macario, ikaw na ang bahala sa iba nating kasamahan. Hindi ko na kayang tumayo pa. Opo, Mang Teban. Sinaklolohan ko ang aking mga kasamahan at nagpatuloy ako sa pagsalakay sa mga kaaway. Nang makita ng mga kalaban na hindi ako natatablan ng bala ng baril at kahit ng mga patalim ay natakot ang iba at walang pagdadalawang isip na tumakbong papalayo. Dahil ang iba naming mga kasamahan ay nasa paligid, walang sinayang ang mga ito at inundayan ng mga kalaban ng saksak. Nang gabing yon, naubos namin ang mga kalaban, ngunit naabo naman ang aking bahay at marami sa mga kasamahan ko ang sugatan, kasama na si Mang Teban. Naalala ko, may balon pala akong ginawa dati malapit sa bahay, kaya agad akong tumungo dito at kumuha ng tubig gamit ang dating timba na nilagay ko sa balon. Nang makakuha ako ng tubig, ay inilagay ko ang aking mutya upang maipainom, ay tinungo ko ang aking mga kasamahan na sugatan. Walang ano-anong pinainom ko ang tubig na pinagbabara ng aking mutya at sa isang iglap, nagulat sila dahil bumalik ang kanilang mga lakas. Dahil sa tubig na kanilang ininom na pinagbabaran ko ng mutya, ay tumigil ang pagdurugo ng kanilang mga sugat. Umuwi na nga muna kami sa aming pinagtataguan upang makapagpahinga at makatulog na muna. Mga kasama, umuwi na muna tayo! Sumunod naman ang aking mga kanayon at pagdating doon sa aming pinagtataguan ay parang walang nangyari dahil malakas at wala ng mga iniindang sakit ang aking mga kasamahan na nasugatan kanina lamang sa labanan, kaya masaya ang kanilang mga asawa at anak sa kanilang pagbabalik. Mabuti na lang Macario, may tangan kang mutya, dahil kung wala, siguro marami sa atin na ang namatay. Wala po yun Mang Teban, maswerte lang po tayo na ako ang napili at pinagkalooban ng mutya. Dahil sa aking tangang mutya, mas lumakas ang paniniwala ng aking mga kanayon na matatalo namin ang sakim at ganid na Don Facundo. Tama sila Macario, dapat tapusin na natin ang laban na ito.
hindi na ako kumibo upang makapag-isip muna ako ng magandang mga plano. Maya-maya pa'y tumayo ako sa gitna at nagsalita sa aking mga binabalak. Mga kasama, bukas, lulusubin natin si Don Facundo. Sumang-ayon naman ang mga ito. Kaya nang mapagkasunduan na namin ang aming mga plano, kinabukasan ay nagpahinga na kami at natulog. Kinabukasan ay maaga kaming naghanda ng aking mga kasamahan upang pumunta ng nayon upang lusubin si Don Facundo. Lahat ng mga kalalakihan ay sumama dahil komportable naman ang mga asawa namin na iwan dahil umaga. Ilang oras pa ang lumipas. Nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakbay patungong nayon. Bukana pa lang ng nayon ay marami ng mga nakabantay na mga kalalakihan at may mga hawak na mga baril. Lumapit ako kay Mang Teban at sinabi kong hatiin namin sa 2 grupo ang aming mga kasamahan. Bale, ang unang grupo na kinabibilangan niya ang unang sasalakay at kapag nakuha nila ang atensyon ng mga bantay, doon kami pasimpleng papasok upang sumalakay. Sumang-ayon naman si Mang Teban, kaya nagsimula na kami sa aming mga plano. Nauna nga silang sumalakay at nakita sila ng mga bantay ay hinabol sila ng mga ito dahilan upang mawalan ng bantay. Kaya wala na kaming sinayang na panahon at lumusob na rin kami. Pagsugod namin ay nagkaroon ng labanan dahil sa napaghandaan na rin pala kami ng mga kaaway. Dahil sa baril ang mga gamit ng mga kalaban at itak lang sa amin, ay alam naming dihado kami, kaya't umatras muna kami. Hinintay na lang muna namin ang dumilim upang kahit papaano ay magkaroon kami ng laban sa mga ito. Mang Teban, mas mabuti pa sigurong pabalikin muna na lang iba nating kasamahan upang magbantoy doon sa mga kababaihan. Sinunod naman ni Mang Teban ang pakisuyo ko, kaya medyo nabawasan kami. Ngunit para sa akin, ayos lang yon. Ang mahalaga ngayong gabi, matatapos na ang gulo at paghahari ni Don Facundo sa aming nayon. Hinintay naming sumapit ang gabi upang umatake sa mga kalaban. Ngunit nang papalapit na ang gabi, ay nagulat ako dahil pumunta si Martina sa amin upang maghatid ng makakain namin. Martina, bakit ka pa pumarito? Lubang mapangalib para sa iyo at si dinadala mo. Nag-aalalang sambit ko rito. Ngunit nagdahilan lang ito na lubha siyang nag-aalala para sa akin, lalo na't hindi pa kami nakakakain. Dahil sa kanyang mga katwiran ay wala na akong nagawa pa, dahil kahit papaano'y tama nga naman siya. Dahil ang totoo, nakakaramdam na rin naman ako ng gutom at uhaw dahil sa paghihintay naming gumabi. Tinawag ko ang isa sa mga kasamahan ko upang maging bantay ni Martina. Nagpasalamat naman ako rito dahil napakisuyuan ko itong siya na muna ang magbantay sa aking asawa. 2 oras pa nga ang nagdaan at dumating na ang gabi, kaya't naghanda na ako at ang aking mga kasama. Mga bandang 7:00 ng gabi, nang magsimula kaming sumalakay sa mga kalaban. Talagang ganid at salot ang Don Facundong ito dahil mas dumami palalo ang mga taong binayaran niya upang maging tagapagbantay. Kung sa bagay, di hamak na mapera at mayaman ng taong ito, kaya kayang-kaya niyang bayaran at suhulan ang mga ito. Unti-unti nga kaming gumapang papalapit sa mga ito at walang ano-ano'y sinugod na namin ng mga ito. Sa isang iglap, marami ang aming napatay dahil hindi nila inaasahan ang aming pag-atake. Ngunit nang makita ako ng mga ito, ay walang habas akong pinaputukan ng mga baril. Buti na lang may tangan ako dahil kung wala, siguradong ginisa ng mga bala ang aking katawan sa dami ng balang tumama sa akin. Dahil sa ginawa ng mga ito sa akin, naging hudyat yon sa mga kasamahan ko upang magtago at mas maging maingat ang mga ito.
Habang pinagbabaril ako ng mga kalaban, ay wala naman akong tigil sa pagwasiwas ng aking itak sa mga kalaban. Dahil dito, nabigyan ko ng takot ang mga kalaban, kaya't umatras sila at tumakbo sa mansyon ng Don. Maya-maya pa ay may lumabas na isang lalaki sa balkonahe ng mansyon at alam kong ito si Don Facundo. "Macario! Bihag ko ang asawa mo!" Nagulat ako sa sinabi ng Don, kaya't tumingin ako sa kinaroroonan nito at nakita ko nga ang aking asawa na hawak ng isang lalaki at tinutukan ng baril sa ulo. "Sinabi ko na sa iyo, Macario, na ibigay mo na ang lupang kailangan ko. Dahil sa pagmamatigas mo, tanggapin mo ang gagawin ko sa asawa mo." Walang ano-ano ay pinaputok ng lalaki ang hawak nitong baril sa asawa ko, dahilan upang humandusay ito at mawalan ng buhay. Dahil sa mga nangyari, mas sumiklab ang galit ko, kaya walang ano-ano'y iwanasiwas ko ang aking itak sa mga kalaban. Nang makita ito nila Mang Teban, lumusob din sila, hudyat upang magkaroon muli ng matinding labanan. Dahil sa kabal kong taglay sa katawan, ay hindi umubra sa akin ang kanilang mga baril, dahilan upang matalo at maubos namin ang mga ito, hanggang si Don Facundo na lang ang natitira. "Tumakbo ko na kayo, Don Facundo, dahil ito na ang huling gabi mo!" Sambit ko rito habang patuloy na sinusundan, hanggang sa maabutan ko ito at walang awang pinutulan ng ulo. Dahil sa mga nangyari, nakarating sa gobyerno ang madugong patayan sa aming nayon, ngunit nang napag-alaman na wala kaming mga kasalanan dahil sa pang-api ng isang ganid na tao at sakim sa kayamanan, kaya't ipinagtanggol lang namin ang aming mga sarili, ay hindi kami nakulong. Dahil sa aking ginawa, itinuring akong bayani ng aking mga kanayon, at dahil wala na ang aking pinakamamahal na asawa, ay tinahak ko na lang ang pagiging albularyo gamit ang tangan kong mutya ng kuweba, ay nanggamot ako at marami akong napagaling at natulungan pang mga tao. Wakas.